That's what my bike looks like. What is up, you guys? Welcome back to another video. As you can see sa first part ng video na to, yung bike nakatambak lang. Waitings na lang rin tayo sa sa fairings dahil pinarepaint ko, and onti na lang, tinatop coat na siya. Soon makikita nyo na ulit CSR. Ako rin excited na ako namimiss ko na yung bike ko and hopefully this week makuha ko na yung fairings, and by next week magawa ko na siya ng video na ikabit with Bry or si Novo Rides or Novo XS. I don't know, nakakalito kasi pangalan mo pero yun. But for this video, this has been requested for a while, and actually si KD Motovlog, brother, if you're watching this, I'm sorry, ngayon ko lang nagawa yung video. Actually nagawa ko na siya, gamit ko yung Fazio ng kapatid ko, kaso sa hindi inaasahang palad na-delete yung yung video. Naglilinis kasi ako ng files ng PC, tapos ang pag-delete ko is by folders. Hindi ko yata na-rename ng maayos yung folder. Ayun. Tapos, diba, pag malaki yung i-delete mo, hindi naman dumidiretso ng recycle bin. Well, for me ganon. Laging permanently deleted agad. Lalo na kasi pag wala ng space, baka nga ganon. Kaya, ayun. Tapos, ayun. So, what is my DJI Osmo Actions 4 settings? I think mag-a-apply pa rin naman to sa kahit sa GoPro, as long as, well, of course may difference sa quality or sa colors, kasi magkaiba ang color profile ng DJI at GoPro. Unahin na natin yung shutter speed. So for the shutter speed, always doblehin nyo yung FPS nyo. So kunyari 30 FPS ang gusto nyong gamitin, or in my case 30 FPS ang gamit ko, so ang shutter speed ko is 1/60. Ganun lang. May tawag dyan parang 180 degree shutter something rule. Di ko rin alam pero parang ganun. And ayun, so pag gagamit kayo ng ganung rule or ganung settings, yung dodoblehin yung FPS, you will need an ND filter. So anong ND filter? Sa madaling salita, ND filter is like a sunglasses for your camera. Kasi yung rule or yung settings na yon, dahil hindi naka-auto yung shutter speed mo, yung light mas maraming pumapasok. Ganun ba? Oo. Basta yon, gawin nyo na lang. Pero yun yung nakalagay ngayon dito sa DJI ko. And I'm using, right now, hindi kasi ganun kaliwanag, I'm using ND8. Pero mostly if maliwanag, ND16 is good. Pero kung tirik na tirik talaga, try nyo mag ND32. Pero hindi ko pa naman nagagamit yun or nagagawa. 16 is the sweet spot for saktong liwanag and sobrang maliwanag. Pero pag gantong parang medyo gloomy, ND8 is, or ND4 would be better. Ayun, what else? Yung white balance. Yung white balance ko hindi rin naka-auto. Pag daytime, ang gamit ko ay 5500. Pagka nighttime, gamit ko is 3300. So dalawa yung settings ko ng ng DJI. Pero unahin muna natin yung day. So yun nga, 5500. Tapos naka DJI 10M bit ako na color profile. Hindi siya yung, ano ba tawag doon? Auto? Or di ko maalala, parang auto yata. Pero yun, naka DJI 10M bit ako para mas okay i-color grade. Mas madali siya i-edit. Pero kung ayaw nyo mag-color grade, I suggest using the other one, kasi hindi nyo kakailanganin masyado mag-color grade pag ganun. Ang ISO ko sa umaga 100 to 800. Sinet ko siya ng ganun. Actually pwede mo siya iset ng 100 to 400 kasi maliwanag naman na yung settings. Pero minsan pagka, 'di ba, papasok ka ng tunnel, syempre madilim. Sobrang walang kwenta na nung video pagka nakaganon lang.
Ewan ko well, ganun yung ginagawa ko. Kaya 800 yung gamit ko. Yung meron dyan yung image something something. Basta nasa baba ng settings yun. Pakita ko na lang dyan somewhere. Ang nakalagay doon is ginawa ko yung sharpness niya ng -1 or -2. Tapos yung noise reduction ko is -1. So why not? Maya-adjust naman yan sa ano, or yung sharpness ma-adjust naman yan sa editing. Kasi parang masyadong sharp yung talk ng DJI. Tapos Rocksteady, naka-off yan. Wala tayong stabilization sa camera natin pagka nagra-ride. Pero yung last video ko ngayong sa Silo, yung event ng CF Moto, naka-off pala yung Rocksteady ko kaya alog-alog ng kamay. Pasmado kasi. Sensya na guys, pawi ako next time. What else? Actually, yun lang. So, night settings, shutter speed and FPS is the same. For the white balance, 3300 ang gamit ko. And the rest is the same. So, ayun, note ko pala sa inyo guys is yung sa shutter rule. Ayun lang, dadoblehin nyo lang. Kunyari 60 fps ang gamit nyo, ilalagay nyo na shutter speed is 1/120. Tapos pagka 24 fps ang gusto nyo, edi 1/48. Ganon. Kailangan nyo lang talaga ng ND filter dito. Kasi kung hindi, sobrang blurry ng video nyo. Tatry ko pakita sa inyo. Ganito siya magiging itsura niya. Tapos pag meron na, yun lang, di ko na mabalik. Ayun lang. Ikaw ba yun? Okay, ikaw yun. Ayan, di ba? Sana may natutunan kayo sa video na to. And sorry if super duper late na. Ganun talaga, walang motor eh. Actually, na busy ako sa sa school. Sobra. Up until now, pero mas umunti naman na yung yung mas bumawas o mas nagbawas na ng konti. Pero pagdating ng November, dami na namang events. Dami kasi naming events this October and last month. Kaya yon. Buti nga nakasama ako dun sa sa CF Moto na event dahil kinabukasan nag-cancel yung prof ko ng klase. Or yung kinabukasan nun, nag-cancel yung prof ko ng klase. Kaya yun. I think that's about it. That wraps up my DJI Osmo Action 4 settings. Sa GoPro, pwede nyo siyang gayahin as long as namamanual yung setting ng camera. Actually, sa lahat ng camera, pwede nyo siyang gawin. Parang yung kasi yung pinaka-base ng cinematic rule pagdating sa camera. Ayun lang. Antayin nyo na lang guys yung bike build natin. Kahit isang episode lang siya. Hindi ko na hiniwa-hiwalay para isang tapusan na yun. And I hope you guys enjoyed this video, and I hope you guys learned a lot or learned something, not a lot, from me. Please leave a like, comment, and subscribe for more. I'll catch you guys on the next one. Peace out and ride safe.